Morning, everyone. To start our program, let us have our entrance of Philippine national flag to be followed with our invocation of Reverend Joey Salinas. Let us all rise up, please. Tayo muna ay magbukas sa panalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa oras na ito. Dahil po sa inyo pong dakilang pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Dahil dito, O Diyos, ay lumawak ang aming kaalaman patungkol sa inyo. At dahil sa iyong mga salita, patuloy mo kaming hinahasa, binabago, pinapagiging mabuting tao, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sapagkat malaya kami na ipagdiriwang ang linggo ng Biblia. Salamat sa presensya niyo sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Lahat po na pwede namin gawin ngayon, wala po kaming ibang tatanghal, tatampok, kundi tanging kayo lamang, O Diyos. Kaya naman po ngayong umaga, patuloy ko pong hinihiling na ingatan niyo po ang aming mga ibang kamanggagawa, kapatid sa panampalataya na nasa daan, na nagpaplano ng pupunta rito, Panginoon, na nawa po ay mahabol po nila ang gawain ito, O Diyos, upang sama-sama kami magbigay papuri, pasasalamat sa inyo. Ito ang aking hiling sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating Philippine National Anthem. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Welcome po sa ating gawain sa araw na ito. We thank you for your presence and having with us here today. And we also thank you for the Tayug Ministers Association for making it all possible, and sa Tayug Foundational Christian
School na nilaan po itong oras at lugar para sa atin sa umagang ito. So, nagagalak ang ating Panginoon dahil muli na naman po nating isa-celebrate ang National Bible Month, year 2022. Ayan, so para masimulan na po natin ang programang ito, tatawagin po natin ang ating praise and worship team, Amazing Grace Music. Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, witan natin siya, ipagdiwan ng kabutihan niya. Minsan ba pagkat itong araw? Pagkat ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo'y magsaya, witan natin siya, ipagdiwan kabutihan niya. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na. Come on, people of God! May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na. Harapin mo yung katabi mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. Hallelujah! Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong dakilang gawa, Panginoon. Sa iyong pagmamahal, sa iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na aming inaasahan lamang, Panginoon, sa araw-araw. Apart from You, we can do nothing, Lord. At sa oras na ito, Panginoon, ang iyong mga anak ay narito, nag-iisang puso, nag-iisang isip, sumasamba at itinataas lamang ang pangalan mo. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po tayo sa presensya natin, Panginoon. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa kaya kong isipin at kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Sa kaya kong isipin at kaya mong gawin. Araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Sabay-sabay po tayong i-declare. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan,
isipin at kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangambal sa piling mo. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangambal sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hindi, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, isisigaw, isisigaw sa buong mundo. Padakilaan mo, oh dakila, tunay kang dakila. Aming Jesus,
Come on, church. Isigaw natin. Isisigaw sa buong mundo. For the last time. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan mo. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah, Panginoon. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba at pagdakila. Natatangi lamang sa iyong pangalan. Sa pangalang Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen. Isang masibagabong palakpakan para sa ating Diyos na dakila. Amen. Ang ating pong National Bible Month, year 2022, ay may theme na God's Love Heals a Suffering World. Amen. So may babasahin po tayong verse sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. Amen. So, nasasabi dito na it's because of our sins. And it's because we need more prayers, we need to seek His face more and more. Amen. Kasi nakakalimutan na siguro natin na isik yung God, mag-pray to God. That's why, indeed, we need healing. This world is suffering. So it needs a miracle. Amen. Sa nakikita natin sa mundong ito, na wala pang doctors ang nakakapaggawa ng gamot para sa COVID. It is really impossible for man. But with God, nothing is impossible. Amen. Only God can make a way. Amen. So at this very moment, tatawagin po natin si Reverend Edwin Nick daw para po sa welcome remarks. Hello. Good morning po. Gandang maga. We thank God for this day, the last day of January, January 31, 2022, that we are holding the National Bible Month celebration. This act or gesture is a recognition po of our giving value of the Holy Bible or the Scriptures as the core of our Christian faith. Hindi po nawawala na ito po ang ating pinangahawakan sa ating pong buhay pananampalataya. And we always confess this, sola scriptura. Lagi po natin itong ikinukumpisal o sinasabi, tanging ang salita lamang ng Diyos. That is why we are so thankful also, ito po yung ating theme, God's love heals a suffering world. Sa Tagalog po, ito naman po yung salin. Pag-ibig ng Diyos ang kasagutan sa dumaraing na sanlibutan. I am encouraging, of course, lahat naman tayo mananampalataya dito, that let us all continually discover po natin the power of reading and living the Scriptures in our lives. Yun lamang po ang kailangan natin, ang kapangyarihan ng pagbabasa at pamumuhay ng salita ng Diyos sa ating pamumuhay. Di ba, mas makapangyarihan po ang buhay ng mga Kristiyano. Kaya nga po, meron po tayong katugunan sa nagdurusa na paligid po natin, suffering world. At we live above all these sufferings, even in all these difficult times. That is why, in spite of the pandemic, sa kabila po ng pandemic, we are here, Narito tayo.
And we are celebrating in our lives. Ano po? Hindi lang today. We are celebrating in our lives the goodness of God na nare-reveal po sa kanyang salita. Ang dami po nating natanggap sa pandemic na to, no, na itinuro niya sa atin personally sa salita ng Diyos. And I just want to encourage everyone. Alam ko po na kayo lahat ay familiar dito sa story ni Paul, ni Pablo. There was a time in his life that he also suffered or he was inflicted, no, ng malaking karamdaman sa kanyang katawan. At sabing ganong kapansanan na 3 ulit niya pong ipinanalangin na Panginoon, na iyon, sabi niya, Panginoon, ito po inyong alisin. Pero sa 3 niyang panalangin na ito, iisa lang ang kanyang narinig na katugunan. Sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my power is made perfect in your weaknesses. Ang kapangyarihan ko ay nakahayag sa iyong kahinaan. So, ako nangyari ito sa atin. Di ba? We were all so weak nitong pandemic na to. Wala tayong pupuntahan. Wala. Sabi ng ating MC, kahit na doktor, hindi ka tayo makapunta sila. Pero we have our God. We have the Word of God. Natutuwa ako ang salita ng Diyos sa atin buhay. Buhay na buhay po sa akin itong salitang ito. My grace is sufficient for thee. Nung nag-suffer po ako, alam po ng lahat ito ng mga kapastoran. Nung birthday ko po, umiiyak po ako. Kasi nung time po na yun, I was so sick. Marami nagtataka, payat na payat po ako. Nag-suffer po ako ng hyperacidity. Medyo nagkaroon ng dala ng takot. Pero alam niyo po, ewan ko, bakit gusto ko, umiiyak ako lagi, pinapanalahan ko. Pero I thank God, His word is very true for me. My grace is sufficient for thee. My power is made perfect in your weaknesses. Doon po sa kainaan ko, tinayuyak ng Panginoon at nakita ko po yung paggawa niya. And I'm thankful na nandito po ako ngayon. Nagpapatotoo po ako sa kanyang kapangyarihan. Yun po, God heals. No? God's love heals a suffering world. Hindi po tayo exempted doon. And we all are a testimony, or we all have our testimonies. Each of one, meron po tayong kanya-kanyang patotoo sa lahat ng ito. So again, thank God we are celebrating the National Bible Month celebration. Ngayong araw na to, sa pangunguna po ng atin pong Pangulo, ang ating pong bishop, si Bishop Romeo de la Cruz. Thank God, naidaos po natin kahit na para bang ayaw na natin kasi ganito nga yung sitwasyon. So thank God na naidaos po in spite of our mga hindi ganun kadaling i-organize. And of course, lahat po tayo naririto, lahat po ng mga churches na nire-represent po natin. Nagre-reminis lang po akong konti para masaya po tayo, magkukwentuhan lang tayo. Nung makita ko po sa Faith, anak po siya ni Reverend Carlos Ebreo, ni Bishop Ebreo. Tuwa ako kasi noong una hindi ko nakita. Kasi naalala ko si Pastor, sabi ko, para namang unusual. Sabi ko, wala, si Pastor ang alam ko kasama namin magmula pa ng una. Of course, with our first president, si Pastor, si Reverend Nick, si Kuya, nung Pastor Nick, nung simula pa lang po na itaguyod na po ito. Kaya nagpapasalamat po ako na hanggang ngayon po narito po. At sana po sa mga susunod na araw, this is really be a well celebrated. No? Talagang great event po sa atin ito sa lahat. Dahil po sa salita ng Diyos, Martin Luther sa kanyang Reformation, nakita niya po na the just shall live by faith. Naiyak po ako kasi dapat po ito ang ating binabalikan. Ito po ang ating kasaysayan. Salamat, no? Na lahat po tayo binubuhay niya ng kanyang salita. So welcome po lahat muli sa ating pong pagdiriwang. God bless us all po. Napakagandang message talagang. Napapanahon talaga yung message. And not just today, but every day of our lives, indeed, we need God's love sa ating mga buhay. Sa ngayon po, tatawagin po natin muli ang Amazing Grace Music Team for their special number.
sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati. Maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, oh Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo, oh Diyos. Ang aking isipan ay pagharian mo, sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat, ay di alay ang lahat sa'yo. Sa'yo, sa'yo, sa'yo. Palakpakan naman po natin ang Amazing Grace Music. Yan. Napakasarap talagang magpuri sa Panginoon. Amen. So, sa mga oras na ito, sino na po ang handang makinig ng salita ng Diyos? Amen. So, tinatawagan na po natin si Bishop Romeo de la Cruz for the introduction of our guest speaker. Thank you, Madam MC. A blessed good morning to each one of us. Salamat sa Amazing Grace Music Team. Tunay nga pong nararamdaman po natin na ang Diyos ang naitaas sa araw na ito. In fact, on my behalf, nasabi kong cancel na lang sana ang Bible Week celebration po natin dahil po nasa level 3 po ang Pangasinan. Pero nakita po natin mga ibang posts ng ibang grupo, mga ibang iglesia na patuloy po silang isinelebrate ang National Bible Week. At ito po yung nagbigay po sa atin ng tawag dito.
encouragement para ituloy. At kagabi nakita ko po muli ang post ng Pangasinan ay extended po ang level 3 dito po sa Pangasinan. So patuloy po natin panalangin ang sitwasyon ng ating bansa at ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay hindi na po iba sa atin. Matagal na natin pong itong kasama sa Tayo'G Ministers Association at sa aking karanasan sa kanya pag kami po ay may pinupuntahan kasama sa sasakyan po niya. Walang iba na ginagawa po namin kundi yung therapy ng katawan. Ano po yun? Palagi po kami tumatawa. Pag magbigay po siya ng istorya, kung nandun kami sa Ordaneta to Tayo'G, diretso yan na tawa kami ng tawa dahil ang dami po niyang mga istorya. At bilang kaibigan, bilang kasama sa trabaho ng ating Panginoon, sabihin ko po sa inyo na hindi kayo malulungkot pagkasama po niyo ang ating speaker sa umagang ito. Sa totoo lang po, ang ating po sanang maging tagapagsalita sa umagang ito ay nasabihan ko, pero isang araw lang ay hindi ko po wala po siyang sagot sa akin, kaya sabi ko, paano ito? At naisip ko itong speaker po natin at tinawagan ko. Ito po yung lagi po niyang sinasambit pag I'm asking a favor to him. Sabi niya, wala akong magagawa basta ang presidente ang nagsabi, kundi sumunod na lamang. Salamat! At mayroon po tayong mga kasamang ganito na kahit na alam ko pong gahol sa oras, ito na nga pong binibigay po niya yung kanyang oras sa gawain ng ating Panginoon. Hindi na po natin patagalin dahil sabi ko nga kanina, kilalang-kilala na natin. At di ko alam kung nag-sabbatical leave po siya sa kanyang church dahil umiikot po siya sa kanyang mga iglesia sa Pangasinan. So, ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito, walang iba kundi si Dr. Saturnino Garabilis. Thank you, Pastor. Oray jak kayat kumati ag-preach kadagiti papastor, kadagiti preachers. Kat imbang ngarot ti presidente, inya ngarot ti marami daknay. Iso nga, awan, kuna, inya ngarot dita. Kuna anak tungtung kawi kat through cellphone laan. Ada problema tayo pare, kung niya pare. Ang speaker tayo no Lunes kasi. Oh, ang problema ata, kung apa ya, pabuludan ka ti duwang speakers. Aja agsaon Lunes. Sika kuman sige basta imbagati presidente niya nga rod na. Kaya lang ti topic nga itod na kanyak, hanga pareho na ito yung topic. Kanya na iti topic, kunan ako, God heals jak amon o da o di baga na a suffering word kunan na siguro, pero ti panakangag ko, God heals the suffering word. Ha? Ano? Ikatan? Ikatan. Kaya, ang nilagay ko dito, God heals the suffering word. Pero, ano nabanggit ajay love? God's love heals a suffering word. Kung yon ang binigay, ito, i-critic lang natin sandali. Hindi naman ako major ng English, major ako ng accounting. Pero mayroon naman tayong alam tungkol sa English. God's love heals a suffering word. Ang English niya tama, pero biblically, para kanya, parang hindi ko matanggap. Bakit?
It is not God's love that heals a suffering world. It is God Himself. Siya mismo. God heals the suffering world because of His love. Amen? Kaya nga, yun yung first point ko, because of His love. And yung the na instead of para sa akin, mas tama yung God heals the suffering world. Bakit? Because if we say God heals a suffering world, ang ibig sabihin, mayroon pang another world, mayroon pang another suffering world that God will heal. Kung a word, ibig sabihin, just one word. Marami pang mga word. Kagaya ng I am the way, the truth, and the life. Hindi. Kasi if I am a way, a truth, and a life, there is still another way, there is still another truth, and there is still another life. Nakakuha niya? Amen? So, God heals the suffering world. And yung pangatlo, yung middle name ko, mabuti wala si Sister Nora dito. Kasi kung nandito si Sister Nora, magkakalit yun. Hindi na tayo magkamag-anak niyan, Pastor, sabi niya. Kasi dispo kami. Okay. God heals the suffering world. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pribilehiyong ito that we can proclaim your word. We pray, O God, that may thy will be done and help us to digest these verses. And with the help of the Holy Ghost, we can be able to understand thy will. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Number one, God heals the suffering world is possible. Amen? Sabi ko nga kay Pastor Pare Romeo, Bishop, our President, how can God heals the suffering world kung wala pa naman akong alam na passage sa Biblia that God heals the suffering world. God heals the nation Israel. God heals Nineveh. Pero yun lang, by country lang. Pero yung the whole world, wala. Mayroon ba kayong nabasa na God healed the whole world, the suffering world? Wala pa. Kaya, hindi ko na tinouch yun. Itinotinouch ko. God heals the suffering world. The suffering world. Number one, is possible. Why? Because God loved the world. Amen? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So, God heals the suffering world. That is possible because of His love. Amen? Okay. So, because if that is not possible, ay wala, mahina ang ating Diyos. If He cannot heal the suffering world. Pero ang ating Diyos is not just mighty, He is almighty. He can heal the suffering world because of His love. Number two, God heals the suffering world is possible because He paid the price. Nabayaran na. Yung medicine ng ating Panginoon to heal the suffering world, bayad na. Matagal na, 2,000 years ago. Anong binayad niya? His stripes, by His stripes we are healed. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap at na dinanas niya at sa mga hampas sa kanyang na kanyang tinanggap. Yung mga pahirap ng mga tao sa kanya noon, hinampas siya. Sa English nga, by His stripes we are healed. Amen? So, bayad na. Because, kasi natanggap niya na yung mga hampas, yung dinanas niyang pahirap, natanggap niya na. Kung natanggap niya na, di bayad na. Kaya nga, ang Tagalog, gumaling, hindi gagaling. At
tinanggap, tapos na. Amen? So, God heals the suffering word is possible because He loved the word. Number 2, is possible because He paid the price. Number 3, is possible because He is not willing that any should perish. Ayaw niya. Ayaw niya yung suffering. Amen? It is only Satan who wants the suffering. Pero ang ating Diyos, ayaw niya na mag-suffer. Ang kanyang anak, kayo ba, tayong mga tatay, gusto natin yung ating mga anak mag-suffer? Ayaw natin, di ba? Kung ayaw natin, mas magaling pa tayo kaysa sa ating Diyos. Mas mabuti ng hindi lang million times ang ating Diyos kaysa sa atin. And ayaw niya na ang kanyang mga anak ay mag-suffer. 1 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw niya. Amen? It is possible because He is merciful and gracious. Psalms 103 verse 8 says, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger and plenteous in mercy. Merciful, gracious. Ano na yung diferensya ng mercy at saka grace? Review lang. Yung mercy is a bad thing that we deserve pero hindi na ibinigay sa atin. Mercy. Ano yung grace? It is a good thing that we don't deserve pero ibinigay sa atin. Yun. Marami ang Panginoong Hesus diyan. Marami siyang mercy, marami siyang grace. Plenteous in mercy and grace. Number 2 na tayo. God heals the suffering word is not possible. Bakit is not possible? Because of unbelief. Hindi ba magkakontra yung A at saka B? Magkakontra. Alin dyan ang tama? Tama yung dalawa. Bakit? I believe these are two parallel doctrines. Kagaya na once na sabihin mong mali yung isa at tama yung isa, mali ka na. Kagaya ng ang isang parallel doctrine, yung God, the Lord Jesus Christ is God, the Lord Jesus Christ is also a man. Anong tama dyan? Parehas na tama because these are parallel doctrine. Amen? Once na sabihin mong He is God, He is not a man, mali ka na. He is not a God, He's just a man, mali ka na. And vice versa. Amen? So, God heals, the suffering word is possible, correct. Because of this 1 to 4. God heals the suffering word is not possible, is also correct because of unbelief. Amen? Kung lahat ng tao sa mundo maniwala sa Panginoong Hesus, He can heal. Pero imposible naman. Kagaya sa Nineveh, di ba? Naniwala sila sa Diyos and God healed them. Will that be possible for the whole world? For one country, Nineveh, it was possible. For one country, Israel, it was possible. But for the whole world, parang hindi, I cannot imagine. Pero kung maniwala ang the whole world, it is possible. Pero kung hindi maniwala, it is not possible. Mark, hindi ko na ilagay yung chapter nito Babayaan nyo na. Pero alam nyo ito. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagtaka siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Saan ito? Sa Jerusalem, hindi siya nakagawa ng mga miracle doon. Bakit? Yung mga tao, hindi sila maniwala sa kanya. Ano yan? Si Jesus yan, anak ni Maring Maria, at saka si paring Joseph. Ngayon sabihin niya, anak siya ng Diyos. Ngayon sabihin niya, siya ang Diyos. He is the bread of life. Parang imposible yan. Hindi sila maniwala sa kanya. Kaya hindi siya nakagawa ng miracle doon. Instead that God, we can be able to heal them. No. Amen? Acts 16:31.
And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So, and thy house. The word save, ito, kinapipaste ko lang ito, hindi ako original nito now. What does so mean in Greek? So in Greek is the Greek word for salvation. Yet, it's root meaning goes beyond just forgiveness of sins. According to the Strong's Concordance, kinopya ko lang ito copy-paste lang. Zozo also carries the idea of being physically healed of diseases and to be delivered from your enemy. So, tatlo pa lang ibig sabihin ng salvation. Kung tayo iligtas dahil naniwala tayo sa Panginoong Hesus, ang isa, napatawad ang ating mga kasalanan. Ang pangalawa, He healed us of our diseases. And number 3, He will deliver us from our enemies. Tatlo pa lang ibig sabihin according to Strong's Strong's Concordance. 2 Chronicles 7:14. If my people, binasa ito kanina, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin, and heal their land. So it is possible. Yes, it is possible if they will believe and turn from their wicked ways. Number 3, Jesus heals the suffering world. Ano yung number 1? Is possible. Number 2, is not possible. And number 3, is only one of the many benefits of believers. Yung healing, isa lang yan sa mga maraming benefits. Kaya nga tatlo yung sinabi ni Strong's Sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, so. Yan. Naulit. Yan. Psalms 103 verse 2. Basahin nga natin. Sabay-sabay, begin. Who forgiveth, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Ang daming mga benefits if only you believe. Amen? So, yung healing, God loves the suffering word. That is just one sa mga benefits. Amen? Tapos na. Wala na akong masabi. Kaya lang, upang pampadagdag ng kasi may oras pa, idinagdag ko itong susunod, ito yung itinuro ko kahapon sa Ordanita. Yan. Pero it's somewhat related din. Okay. Are all believers saved? So. Lahat ba ng naniniwala sa Panginoong Hesus ligtas? Ibig sabihin, naligtas, tatlo yung benefits niya na sinabi ni Strong. Ano yon? His sins are forgiven, his sickness ay binayaran ng Panginoong Hesus, physical healing, at saka he was delivered from his enemies. Lahat ba ng mga sinasabi nilang naniwala sila sa Panginoong Hesus ay saved? Mayroon silang ganon? Who says yes? Tingnan ko nga. Who says no? Okay, sabihin ko sa inyo. Ito lang alam ko I might be wrong. Pero ito lang pagkakaalam ko. Siyempre, maaaring kang magkamali ako kasi tao rin lang ako. Ang paniniwala ko, hindi lahat ng tao na sinasabi nilang naniniwala sila sa Panginoong Hesus ay ligtas at healed from their sufferings at they will be delivered from their enemies. I don't believe. Bakit? Ito. John chapter 2, 23 to 24. Sabi, now, when He was in Jerusalem, many believed
in His name. But Jesus did not commit Himself unto them because He knew all men. The word believe, ang Greek word niya, pistio. Yung John 3:16, for God so loved the world that whosoever, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, yung believe, pistio. Yung Acts 16:31, na nakasabi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Yung believe in the Lord Jesus Christ, yung believe, pistio. Yung pistio ay yung dito sa John chapter 2, 23-24, yung commit is pistio in Greek. In other words, that parang maling translation yan. Ang dapat niyan, now when He was in Jerusalem, many believed in His name. But Jesus did not believe them because He knew all men. Maraming naniwala sa Panginoong Hesus when He was in Jerusalem. Many believed in Him. Pero hindi niya pinaniniwalaan yung kanilang belief. Yung kanilang belief. Amen? So, ang tanong, yung belief mo, naniniwala ba ang Diyos na ikaw ay naniniwala sa Kanya? Ito, may mga naniwala sa Kanya na hindi pinaniwalaan. Baka ganun din tayo. O baka ganun din yung iba. Hindi ko alam. Pero, ito ang gustong sabihin ngayon. So, ang answer ko doon, only the believers with faith that sacrifices. Yung mga naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Panginoong Hesus, na ang kanilang pananampalataya ay kaya nilang magsakripisyo. Yun yung paniniwala na kayang, pinaniniwalaan ng Panginoong Hesus. Kaya ang title ng message ko kahapon ito, The Faith That Sacrifices. Ano ba yung pananampalataya na nagsasakripisyo? Okay. Answer. The faith that sacrifices, so pangalawang message na ito, is the faith that God honors. Ang ino-honor ng Diyos yung faith na nagsasakripisyo. Number 1, as the faith of Abraham. Di ba? Yung faith ni Abraham is a faith, is not just a faith that works. No, it is a faith that sacrifices. Pananampalataya sa Diyos na kaya niyang ibigay yung kanyang iisang anak. Kaya mo? Kaya nyo? Do we have that kind of faith? And because of that faith, God counted Abraham as righteous. Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness because that faith of Abraham is a faith that sacrifices. Amen? Ito, pangalawa. The faith that sacrifices is the faith that God honors as the faith of the Israelites. Huwag na nating basahin yan, marami. Istoryahin ko na lang sa inyo. Noong kinuha ni Moises ang mga Israelita sa Egypt, pupunta sila sa lupang pangako, dumaan sila doon sa may Red Sea. Pero doon sa Red Sea ay wala namang tulay. At ayon sa mga Bible commentators, kung halimbawa dyan ang Egypt, nandito ang Red Sea, nandito na sila. Dyan daw ay walang daan, bundok. Dito rin ay bundok.
At nandito sila papunta doon. Paasan sila pupunta? Bakit doon? Hanggang binuksan ng Diyos yung isip ni Pharaoh na, habulin niyo siya. Bakit natin pinabayaan na aalis sila? Sino nang mga slaves natin? Sino nang trabaho sa atin? Habulin niyo, hinabol. At nung nandyan na sila, malapit na sila, nakita nila, sinisisinan nila si Moses. Moses, ito na yung sabi namin sa iyo na papatayin lang kami dito. Mas mabuti lang namatay kami doon sa bahay namin, doon sa Egypt, kaysa dito. And then, wala silang puntahan. Hindi pwede dyan, hindi pwede dito. Dito pwede, kaya lang, Red Sea. Pwede rin nilang salubugin yung mga humahabol sa kanila kung gusto nila at kalabanin. Pero hindi nila kaya. Si Moses, the meekest person on earth, instead na magalit, hindi nagalit, nanalangin. At nung nanalangin siya, pinagalitan siya ng Diyos. Mayroong manalangin na magagalit ang Diyos. Mayroon. Sino? Si Moses. Tignan natin. Yung pinalaki ko na lang. Verse 15. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Ibig sabihin, bakit ka nanalangin? Palakarin mo ang mga Israelita. Sinisisi ka, bakit? Sinisisi ka. Ngayon sinisisi ka. Ngayon, iyak ka sa akin, mananalagi sa akin. Palakarin mo sila. Saan sila lalakad? Hindi naman pwede dito, sir. Hindi naman pwede dito, sir. Diyan! Sige, palakarin mo sila. And according to one of the preachings of Joseph Prince, narinig ko ilang beses na sa kanyang research sa mga komentary dyan, ang ginawa ni Moises ay hindi ka agad itinaas yung kanyang baston at nabiyak yun ang nasa sine na kwan. Bakit? Kasi kung ganon, wala nang pananampalataya. Hindi na makikita ng Diyos yung pananampalataya ng mga Israelites yung ganon. Ang tama pala, pinalakad ni Moses yung, sige, lakad, diretso! Lumakad sila at habang naglalakad sila, yung tubig hanggang dito na, at hanggang dito na. Nung hanggang dito na malapit na silang malunod, sakalang biniyak ng Diyos yung Red Sea. A faith that sacrifices is the faith that God honors. For without faith, it is impossible to please God. Amen? So, kung biniyak ka agad ng Diyos yung Red Sea, tapos pumunta sila doon, will God be pleased? Nakita ba ng Diyos yung kanilang pananampalataya? Wala! Because they will be living by sight, not by faith. What is the faith that God honors? A faith that God honors is a faith that sacrifices. Amen? Number 3, example. As the faith of Noah. As the faith of Noah. Alam nyo, si Noah ay alam natin na pinagawa siya ng ark, karoon ng baha, siya lang at saka yung kanyang asawa at anak na 3 at asawa ng kanyang mga anak ang nabuhay. Amen? Bakit? What makes God decide it that way na si Moses, si Noah lang and his family? Choose ba ang Diyos?
Unfair naman sa iba. Pero ito, istoryan ko sa inyo. According to mga commentaries, mga preachers na mga narinig ko, at sa mga commentaries na nabasa ko, ganito. Noong panahon ni Noah pala, may mga giants, the sons of God, ibig sabihin, yung mga fallen angels, ay nandito na sila, at nagkatawang lalaki, nagkatawang tao, at nakipag-asawa sa mga babae na tao. Nakuha niyo? Narinig niyo na ba 'yon? Kaya nga ang resulta, may mga resultang nagkaroon sila ng mga angels na ng mga giants na anak, di ba? Ay, mga ganon, pati Philip, ganon. Pero ang istorya niyan, dahil sa mga fallen angels, nagkatawang tao at nakipag-asawa sa mga babae. Siyempre, ang mga babae, gusto rin nila. Bakit? Siyempre, gwapo. Bakit gwapo? Ibang lahi. Amen? Mas gwapo pa kaysa Amerikano? Mas gwapo pa kaysa Koreano? Ikaw na ba na ka-Pilipino, ayaw mo? At may power pa? Gusto ng mga babae, halos lahat ng mga babae, gusto nila. At that is Satan's strategy pala. Kasi alam ni Satanas yung sinabi ng Diyos na the seed of the woman will crush your head. So, kung lahat ng tao ay nalahian na ng evil spirit, hindi na sila purely human, wala nang seed of the woman na purely human that will crush the head of Satan. Kaya lang, nagkamali siya, si Satanas. Bakit? Mayroon pang isang pamilya na hindi nalahian. Sino yon? Pamilya ni Noah. Kaya pinagawa si Noah ng ark upang tataas sila for a little season because of the baha, at lahat ng mga nalahian ay mamamatay. At from Noah, magpaparami naman sila, magkakaroon ng seed of the woman na purely human that can crush the head of Satan. Amen? Ngayon, anong gustong i-point out? Ang gusto kong i-point out is the faith of Noah and his family. Faith that is willing to sacrifice. Anong sacrifice doon? Siyempre, biro mo, sila lang ang hindi nalahian, sila lang ang hindi gwapo, lahat may lahing gwapo na hindi lang parang Amerikano. Ano ang kantyaw na inabot nila? They sacrificed. Kung halimbawa sa ngayon, halimbawa, yung pamilya ni Noah na lang ang hindi nagpabaksin. Lahat ng dugo, mayroon ng mixed na vaccines. Wala akong gustong sabihin dito na, pero kaya nilang isakripisyo. Sino nang nagpabaksin sa inyo dito? Yung hindi sino nang hindi pa nagpabaksin? Ako talaga. Pero yung mga nagpabaksin, kung hindi kayo magpa-booster, wala rin. Pare-parehas lang kayo sa mga hindi nagpabaksin. Kasi sa ibang mga country, di ba, ang ino-honor na hindi na yung vaccine, yung booster na. Yan. Kung gusto mong if you want to live in convenience,
magpa-booster ka. But if you want to live with conviction, ipaglaban mo. Pero hahabulin ka ng mga pulis. Yan. Okay, number 4. As the faith of Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung pananampalataya ni Shadrach, Meshach, and Abednego na ayaw nilang mag-bow down doon sa image ni Nebuchadnezzar ay faith that is willing to sacrifice even their lives. Kaya nilang maski itapon sila doon sa burning furnace. Amen? Kaya mo? Mayroon kang ganun na klaseng pananampalataya? At nung itinapon sila, the Lord rescued them. Noong si Noah ay sila na lang, the Lord rescued them. Noong si Abraham is willing to sacrifice his son, the Lord rescued him. Nag-provide siya ng hayop. Noong ang mga Israelites ay wala na silang pupuntahan, pero diretso pa sila, the Lord rescued them. Another, as the faith of Daniel. Sino si Daniel? Ano naman kaso ni Daniel? Ito si Daniel is praying 3 times a day. May napirmahan si Digong na hindi pwede yun. Kaya sinumpa kay Digong. Sabi niya, kaibigan kita, pero the law is the law. Masakit man sa loob ko, pero wala akong magagawa. Nakapirma na ako. Kaya tinapon siya. Pero the Lord rescued him. Amen? Why? Because his faith is the faith that God honors. Anong klaseng faith yan? A faith that is willing to sacrifice. Amen? Sabi ko nga kahapon sa Ordaneta, anong klase ng faith nyo? Is your faith a faith that is willing to sacrifice? Hindi mo pa nga maisakripisyo ang 10% na income mo at tithes mo? Bakit kung ibigay mo yung 10% na tithes mo? Sabi ko, nagsasakripisyo ka? Hindi. 12,000 halimbawa ang salary mo. Magkano ang 10%? 1,200. Mayroon ka pang more than 10,000 na maiwan. Nagsakripisyo ka? Hindi. Ibigay mo yung first fruits mo kasi sa ibang mga churches mayroon silang first fruits giving. Ano yung first fruits giving? Yung the whole salary mo for 1 month, ibigay mo yon. Sa isang taon, di ba, 12 months. Yung isang salary mo ng 1 month, ibigay mo. Yung second, third, hanggang 12, hindi. So, that is first fruits ang tawag nila. Upang hindi ka mahirapan, i-divide mo yun sa 12. So, ang first fruits mo, yung salary mo ng 1 month divided by 12, ganon. So, 12,000, yung sahod mo, divided by 12, 1,000. Yun yung first fruit mo. Ang tithes mo, 1,200. Ang first fruits mo ay 1,000. So, 2,200. Nagbigay ka, 2,200. Are you sacrificing? Hindi, mayroon ka pang 9,800. Mag-offering ka, 800. O pang 3,000 na. 12,000 minus 3,000 equals 9,000. Nagsasakripisyo ka? Hindi. Mayroon ka pang 9,000. Doon sa 9,000, doon mo kunin yung mga gastos mo, tipirin mo rin, ganun-ganon. Pagkatapos kung mayroon ka pang savings, pwede kang bumili ng motor, pang installment, o kaya bumili ng property, lote na hulugan, ganon. So, mayroon kang treasure. Mayroon kang treasure. Ngayon, yung treasure mo, kaya mong ibenta, ibigay mo sa Panginoon.
Kung kaya mong ibenta at ibigay sa Panginoon yung treasure mo, that is treasure giving. You are sacrificing. Amen? Sacrificial giving ang tawag doon o kaya treasure giving. And only the wise men, rich, hindi ko naman nasabihin pala yung the wise. The wise men, hindi ko sabihin, wala yung only. The wise men reached that kind of giving, sacrificial giving. Why? Because when they visited the Lord Jesus Christ, nung ipinanganak ang Panginoong Isus, they opened unto Him and presented unto the Lord Jesus Christ their treasures. Not their tithes, not their first fruits, not their offering, but their treasures. Gold, frankincense, and myrrh. Kaya mong magsakripisyo ng ganon? Is your faith willing to sacrifice that way? I tell you, I might be wrong. Sabi ko nga kanina, but the faith that the Lord honors is the faith that is willing to sacrifice. Number, 6. Oras na. Panangansan. As the faith of Jesus Christ, which is patient unto death. Mayroong faith din ang Panginoong Isus. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus. So, take note for that, faith of Jesus. That faith of Jesus, Philippians 2:8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. That faith of Jesus is a faith that is willing to sacrifice even unto death. Parehas lang doon sa faith nila Moses, sa mga Israelites. They are a faith that is willing to sacrifice. The faith of Jesus. 7. As the faith and patience of the apostles, including Apostle John. Di ba, nakita na natin sa Facebook yung 12 apostles kung paano sila namatay. Di ba? Nakuha niyo, di ba? Si Paul was beheaded. Ganon. Si Judas ay nagbigti. Si Peter ipinako ng patiwarik. Ganon. And so on. Mayroong isang exemption na namatay sa old age. Sino? Si John. Si John, talagang pahirap mag-pray sa mga pastor talaga kasi alam nila eh. Si John, siya lang daw ang namatay ng old age. Kaya lang, special mention din si John. Sabagay, siya ang sumulat nito sa Revelation. Sinabi niya na ang faith daw niya ay faith na ang patience niya kagaya ng Panginoong Isus. Willing to sacrifice din. Kaya lang hindi hiningi ng pagkakataon. Anong verse? Ito yung verse. Revelation 1:9. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and companion in the kingdom and patience of Jesus Christ. Kasama rin siya doon sa mga taong ang pasensya nila ay kagaya ng pasensya ng Panginoong Isus na willing to sacrifice even unto death. Kasama rin siya. Ako si John. Kasama rin yun ako dyan. Sabi niya. Amen? My faith is also a faith that is willing to sacrifice. The same as the faith of the Lord Jesus Christ na willing to obey even unto death. Number 8. As the faith and patience of the angel of the church in Philadelphia, so Christ will keep them from the hour of temptation, pre-tribulation rapture proponents. Sa Revelation 3:7, sabi dito, unto the angel of the church in Philadelphia, then kinat ko na, sa verse 10, because thou hast kept the word of thy patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Anong ibig kong sabihin ganito? Di ba, naniniwala tayo that mayroong rapture. Do you believe in rapture? So, rapture.
Pagkatapos ng rapture, tribulation period. Pagkatapos ng tribulation, ito na yung second coming of the Lord Jesus Christ. Yung rapture, hindi yung second coming. That is the secret coming. Because the Lord Jesus Christ will not come here on earth. Diyan lang sa clouds. Amen? Ngayon, may mga views about rapture na ang Panginoong Hesus daw ay darating, ang rapture daw bago tribulation, bago magtatak ng 666. Mayroon namang view na in the midst of the 7-year tribulation na ang rapture. Mayroon namang view na after the 7-year tribulation, yung rapture. Anong view nyo? Before, ang rapture ba? Before tribulation? Before 7-year tribulation? At the middle of the 7-year tribulation? Or at the end of 7-year tribulation? Before. Anong verse? Ang verse ito. Yon yung verse natin na dito sa Revelation chapter 3 verse 10. Because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world. Itong hour of temptation, ito daw yung 7-year tribulation. I will also keep thee from, hindi in. Kung sabi niya, I will also keep thee in the hour of temptation, doon sa gitna. From, ibig sabihin, hindi na tayo dadanas. Nakuha niya? Amen? Pero sino yung pinumisahan niya na kunin niya bago yung tribulation? Sino? Yung mga naniniwala. Basta ganun lang? Hindi. Tingnan nyo. Sinabi niya dito. Okay. Bakit hindi na kayo dadanas ng 7-year tribulation? Kukunin ko na kayo. Sinabi niya muna yung dahilan. Because thou hast kept the word of my patience. Kasi yung pananampalataya nyo, yung pasensya nyo, pareho sa akin that is willing to sacrifice even unto death. Nakukuha nyo? Amen? Number 9. As the faith and patience of the tribulation saints. Sa 7-year tribulation, mayroon pang maliligtas, wala na. Meron pa, marami pa. Sabi dito, here's the patience of the saints. So, yung mga maliligtas sa tribulation period, mayroon din silang patience of the saints na kagaya ng patience ng Panginoong Hesus. Kagaya ng patience nila Moses. Here's the patience of the saints. Here are they that keep the commandments and the faith of Jesus. Mayroon din silang the faith of Jesus. Revelation 7:9. And after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, and all the nation and kindreds and people and tongues, and stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. Revelation 10:14. And I said unto him, Sir, thou knowest. Sino yung mga yan? And he said unto me, these are they which came out of the great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Sino mga ito? Sino mga ito? These are they which came out of the great tribulation. So, yung mga tao sa tribulation period, may mga tao rin na yung patience din nila, kagaya ng patience ng Panginoon, yung faith nila is also the faith that is willing to sacrifice even unto death. Ligtas din sila. Revelation 20 verse 4. And I saw thrones, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, on their hand or their forehead, and they live and reign with Christ 1,000 years. Kaya nga, ang paniniwala ko, kung darating na ang rapture, hindi lahat ma-rapture. Na hindi lahat ng mga sabi nilang naniniwala sila sa Panginoong Hesus ay mara-rapture. Sino? Ang paniniwala ko, I might be wrong, ay yung mga taong ang pananampalataya nila, God honors.
Ano yung pananampalataya that God honors? Yung pananampalataya that sacrifices, kaya nang mag-sacrifice. It will be unfair if all of the believers will be raptured. Yung believers na those whose faith, letter A, whose faith is willing to sacrifice. Letter B, whose faith is not willing to sacrifice. If A and B will be raptured, it will be unfair. Bakit unfair? Sila, they live with convenience. Ako, I live with conviction. Lumiit yung mundo ko. Sila, hindi. Marang kanilang buhay, maganda ang kanilang buhay. Hindi sila hinahabol ng mga Egyptian soldiers. Pagkatapos, pare-pares kami ng rapture, it will be unfair. And one thing more, if A and B will be raptured, I tell you, sino nang maiiwan dito sa 7-year tribulation na ipaglalaban niya ang kanyang pananampalataya? Wala na! Bakit na-rapture na silang lahat? Do you think the unbelievers today will the unbelievers today, kung lahat na ng believers A and B ay na-rapture na, yung unbelievers today, kaya nilang ipaglaban ang kanilang pananampalataya? Imposible! Ngayon pa nga lang, hindi sila pananampalataya. Kaya nga, I have of that belief na maiiwan muna sila. Yung ang pananampalataya nila ay hindi, ang paniniwala nila ay hindi pinapaniwalaan ng Panginoon. mayroon, di ba? Maiiwan muna sila. Upang, number 1, hindi unfair. At number 2, upang mayroon pang taong maiiwan dito na ipaglalaban ang kanilang pananampalataya na maski pugutan sila ni Antichrist because ayaw nilang magpabaksin, hindi. Hindi naman. Bahala kayo dyan. Ayaw nilang magpatatak ay ipaglaban nila ng patayan maski sisikip ang kanilang mundo. At sila lang ang kanilang palbinan na lang ang naiiwan na kagaya ni Noah. Do you have that kind of faith that God honors? Number 2, the faith that sacrifices. Number 1 is the faith that God honors. Number 2, or letter B, is the faith with conviction, not with convenience. Ang daming tao ngayon, they live with convenience. Amen? Hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang paniniwala, ang kanilang tithes. Bakit? Kasi kung ibigay nila kanilang tithes, magsakripisyo sila, wala, hindi sila makapunta sa convenience store, sa 7-Eleven. Bakit? Wala na. Pero tinitipid-tipid, magbilagay lang ng konti-konti, tumpik-tumpik, walang sakripisyo. Di ba? Upang they can still live in convenience sa malls, sa 7-Eleven. Number 2, the faith that sacrifices is the faith of true believers today. Anong proof? Ito. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Di ba? Naniniwala tayo that we are saved by faith, not by works. Amen? Okay, hindi lang Baptist doctrine yan, doktrino ng Biblia yan. We are saved by faith, not by works. Pero yung faith na nakakaligtas sa atin, kaninong faith? Faith mo o faith ng Panginoong Hesus? Is it your faith or the faith of the Lord Jesus Christ? I tell you, that faith na nakaligtas sa iyo, sa akin, is not your faith, is not my faith. It is the faith of the Lord Jesus Christ. Why? Because if that faith is your faith and my faith, we have something to boast. Bakit ako naligtas? Kasi may faith ako Ikaw wala Anong nakakaligtas sa atin? Na nakaka-justify sa atin? Yung faith
na ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya sabi dito, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Yung faith ni Jesus Christ ay ibinigay sa atin. By faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Ang nakakaligtas sa atin, ang nakakapagbigay sa atin ng righteousness, hindi yung ating faith na sarili, kundi yung faith ng Panginoon Diyos na ibinigay sa atin. Paano natin makuha yon? Sa Romans chapter 10 ba yun? 12, verse 17. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Upon hearing and hearing the word of God, that faith of the Lord Jesus Christ comes. Ibibigay ng Panginoon. Now, kung ang nakaligtas sa atin ay hindi yung ating faith, kundi yung faith of Jesus Christ, if we have that faith of Jesus Christ, we can also persevere, we can also sacrifice as the Lord Jesus Christ, we can also obey even as the Lord Jesus Christ obedience on the cross. Kung yung pananampalataya ng Panginoong Hesus ay yun ang ibinigay sa atin at yun ang nakaligtas sa atin, kaya rin din nating magsakripisyo na kagaya ng Panginoong Hesus. Pero kung hindi mo kayang magsakripisyo, baka yung faith mo yun. Nakukuha niya? Amen? Kaya, sabi sa Philippians, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So, kung mayroon ka rin yung faith of Jesus Christ, siyempre pares kayo ng faith ng Panginoong Hesus, pares kayo ng utak, pares kayo ng pag-iisip. Anong pag-iisip? Ito, let this mind be in you. Itong ang mind mo ganito rin. At yung mind na ito, ang pag-iisip na ito, nasa Panginoong Hesus din. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in a fashion like a man, he humbled himself and became obedient even unto death, even the death of the cross. Ganon ang pananampalataya ng Panginoon Diyos. Kung ganon ka rin, mayroon ka rin pananampalataya na ganon, magkakaroon ka rin ng faith that sacrifices. Amen? Conclusion. Ano na yung diferensya ng conclusion at saka opinion? Tawa. Okay. Conclusion, makakapasok ka. Conclusion, hindi ka makakapasok. Kasi close. Kung opinion, makakapasok ka. Kasi opinion, masyado kayo kasing seryoso. Kaya kailangan ng patalastas na konti. Ngayon, conclusion na. Hindi na kayo makakapasok dyan kung close na. God rescues His people who are in trouble because of their faith with conviction and convenience. Tanong, explain ko sa inyo ng konti. Will you rescue your son who is not in trouble? Will you rescue your son who is not in trouble? No. Bakit? Bakit ka nandito, Dad? Magandang buhay ko. I'm not in trouble. Bakit ka nandito? Bakit mo ako rescue? You will only rescue your son, your children, or your friend who is in trouble. Amen? Ganon din ang Diyos. God rescues His people who are in trouble. Why are they in trouble? Because of their faith. Their faith is with conviction, not with convenience. John 14:1-3. Sabi, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. And if I'll go and prepare a place for you, I will come again. That is rapture. I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. I will rapture you, kukunin kita, re-rescuein kita. Anong requirement? Upang rescuein kita?
upang kung baptist ka, kung Pentecostal ka, o hindi. The only requirement is, if you believe in God and you believe also in me. Do you believe in God? Do you believe in the Lord Jesus Christ? Jesus said, I will come again and receive you unto myself, so that where I am, there you may be also. But that belief in God is a belief that will put you in trouble. Kaya sabi, let not your heart be troubled. Ibig sabihin, you're in trouble. You are in trouble because of your faith. Amen? Do you think Abraham is not in trouble when he offered Isaac? He is in trouble. Di ba? Amen? But sabi mo, don't be troubled. Do you think the Israelites are not in trouble kung nung sinabi ng Diyos na kay Moses na, bakit ka iniyak-iyak mo sa akin? Palakarin mo sila. Lakad! Sabi ni Moses, do you think the Israelites are not in trouble? They are in trouble. They are in trouble because of their faith. Do you think Shadrach, Meshach, and Abednego are not in trouble? They are in trouble because of their faith. Daniel is in trouble because of his faith. Jesus Christ is in trouble because of his faith. Diba? Nanalangin ang Panginoon Jesus, Lord, if God is Father, if only possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but if thou wilt. Kung pwede lang, Panginoon, pass na sana ako dito. Sabi niya, he is in trouble because of his faith. Amen? Now, sinong sinabihan ng Diyos na kukunin niya? Those who believe, and because of their belief, they are in trouble. Amen? The faith that is willing to sacrifice. Let us pray. Father, thank you so much for these words. Bless this into our hearts. And may, through this, ay lalong titigas ang aming pananampalataya. We pray in Jesus' name. Amen. Madaydayaw Tiapo for that very inspiring message nga naidanon kada tayo. Totoo po yun. When I enrolled in the Bible school, sabi ng papa ko, hanggang nga agmayaman dita. Pero pinakita ko po yun, ang pagiging katawagan natin sa ating Panginoon na hindi po sa pera, kundi yung maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Nung natapos din po tayo, bilang isang arkitekto, marami po akong narinig na sabi po nila, sinayang mo yung sakripisyo mo doon sa 5 taon. Bakit hindi mo gagamitin? Pero sabi ko sa kanila, ito ay pinahintulot ng Panginoon para hindi po ako gagawa ng maraming mga gusali, kundi gagawa ako ng gusali ng Panginoong Diyos. It really hurts on my part na nagsabing aguuyong ka at daditan ti kwarta, pero bakit hindi mo gamitin? Hindi po ako nagkamali, hindi po ako nagsisisi kung bakit tayo po ay tinawag ng Panginoon, at yun po ang ating pong binigyan ng kalagahan sa pagkatawag po niya sa atin, para hindi po yung may taas ang ating pong pangalan, kundi ang may taas ang ating Panginoon. Once again, narinig ko rin po ito sa aking anak. Nung yung sasakyan po namin ay nasira yung gulong. 2 lang kami, yung anak kong babae. Doon sa harapan ng Magic Mall sa Urdaneta. Umaambon. Pawis na pawis po ako. Sabi niya, Papa, kung mag-architect ka na lang, hindi ka mahihirapan kasi mayroon tayong bagong sasakyan. Kaya ko rin po yun. Pero sabi ko, ako po ay gumawa ng kaparaanan para yung pagkasambit niya yung na siguro dahil sa frustration po niya na nakikita po niya sa akin. Sabi ko, gusto mo ba kung sakaling mag-architect po ako ay may 2 kang nanay? Tumawa na lamang po siya.
At alam po naman po natin ang ang ating mga anak ay ayaw po na nila ng mga ganun. So, sakripisyo. Kahit nung ako po ay dito po sa tayo, nung tayo po mapumpisa, sabi po nila, imposible na kapag tatayo ka pastor ng simbahan, wala kang luti dito. But I keep on praying. At sinagot po ng Panginoon. Maraming mga hindi naniwala. Pero sabi ko, ang Diyos na ating pong pinaglingkuran ay mayaman at hindi po niya ipagkakait kung makikita niya po lang na ang kanyang mga lingkod ay totoong nagsasakripisyo at yung kanilang mga adhikain patungkol po sa trabaho ng Panginoon ay patuloy lamang po. So, salamat, Dr. Saturnino. Nag-isip-isip ako kanina dyan nung naririnig ko. Lahat po tayo dito ay nagsasakripisyo. Amin po ba? Bakit po tayo magsasakripisyo sa ating Panginoon? If you know na mayroon kang kakayahan na maitaas yung antas ng iyong sarili at iyong mga pamilya. Diba? Pero sabi ko nga, tama po. Kung ang convenience lamang po ang hangad po natin, then you are not a part in God's vineyard. Sakripisyo lamang po dito para makamtan po natin yung pangako ng Diyos sa atin. Kahit tayo mga pastor, bakit kayo naging pastor? Bakit tayo, alam po naman natin na mahirap po yung ating katawagan. Ang daming sakripisyo dyan. Lalo na kung ang mga membro ay hindi na maniniwala sa iyo. Pero ginawa mo naman po yung totoong parte mo bilang isang pastor. Tama po yung mga Facebook na ating pong nababasa. Napagkarap mo yung membro, ang ganda ang pinapakita po nila. Pero pag nakatalikod na yung pastor, sinasaksak po nilang nakatalikod. Maraming mga ganyan, di po ba? Ang hirap. Kaya nga minsan naisip po natin, aalis na lang ako dito. Siguro po naman, hindi ko po itataas ang aking sarili. This coming February 27, 37th anniversary ang church po natin. Hindi po ako magtatagal ng 37 years. Kahit kayo po, hindi kayo magtatagal kung saan po kayo. Kung wala yung sakripisyo po natin. So salamat, mga kapatid, bilang yung lingkod sa Tayo'g Ministers Association, I'm encouraging you to continue to serve the Lord. God save us to serve Him. Amin po ba? So, salamat. Maraming salamat. Palapakan natin ang ating Panginoong Diyos. Siya lamang po ang may tataas sa oras na ito, sa ating pong selebrasyon ng National Bible Week. Hiniling ko po na tayo po'y tumayo at hiniling ko kay mayroon po pala tayong mga dapat ipanalangin po dito. Okay. Let's continue to pray. Di Tayo'g, LGU, national election, of course, the TMA, and the extension of level 3 sa ating pong sa lugar ng Pangasinan, February 1 up to 15 again. So may I ask Reverend Sammy Lopez to pray for these prayer requests bago po tayo dadako sa benediction. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga salita. Kami ay napalalahanan. Kami ay napalakas. Kami, Panginoon, ay lumalago. Salamat sa inyong lingkod na ginamit mo, pagpalain mo, kanyang buong ministeryo at pamilya. Ganun din po ang lahat, Panginoon, ng nagsakripisyo na pumunta sa Bible Week na ito, Panginoon. Alam po namin na ito ay hindi aksidente, kundi ito, Panginoon, ay iyong panukala. Upang ang inyong mga lingkod ay hindi lang muli magkita-kita,
kundi kami may palalahanan, mapalakas, makakinig sa inyong mga mensahe. Alam po namin, Panginoon, na ang langit at lupa ay maglalaho, subalit ang inyong salita ay mananatili magpakailanman. Ito po ang sandigan ng bawat mananampalataya, at hindi lamang basta panampalataya, kundi ito yung panampalataya ni Jesucristo. At ito ay naunawaan ni Pablo nung sasabihin niya, "For me to live is Christ and to die is gain." Kami rin po, Panginoon, ay nahalin tulad sa isang babae na kayo, Panginoon, ang nobyo. At sa kasal lamang naririnig, till death do us part. So ibig sabihin, Panginoon, na hanggang kamatayan, masaya ang aming pananampalataya. Because you are the author and the finisher of our faith. The first and the last, the beginning and the end. Maraming salamat, Panginoon. Alam po namin na meron kang nais gawin sa aming bayan ng Tayog. Kami na nanalangin, Panginoon, sa nalalapit na eleksyon na gawin mong mapayapa. At kung ano ang kalooban mo, yun po ang siyang magaganap. Hindi namin kayo pangungunahan, Panginoon. But we have the right to pray na gawin mong mapayapa. At kung ano, Panginoon, ang inyong nais na mailuklok sa aming bansa, sa aming probinsya, at sa aming bayan, kami po ay sumusunod lamang sa inyong nais. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa amin. Alam po namin, O Diyos, na lahat ng bagay ay nasa inyong kontrol. At walang bagay na pwedeng maganap liban, Panginoon, sa inyong pahintulot. Nauunawaan namin na ang buhay sa ngayon, ito po ay introduction lamang sa totoong pwedeng mangyari sa hindi, Panginoon, magtatagal na panahon. But hopefully and believe, Panginoon, na bawat isa, bawat pastor, bawat lingkod mo, bawat mananampalataya, ang aming inumpisahan, Panginoon, na pagsasakripisyo ay hanggang kamatayan, hanggang sa dulo. And we are happy, Panginoon, na maglingkod sa inyo sa ganong klaseng pananampalataya. Lord, be with us in the name of Jesus and bless your people right now. Ideklara namin, Panginoon, ang mapayapang bansa, ang mapayapang iglesia. Subalit, Panginoon, hindi na ang aming gusto ang siyang matutupad, kundi ang inyong kagustuhan. And also, Father God, dumating man ang panahon na kami ay ma-persecute ng dahil sa aming pagkatawag at pananampalataya. Kami natutuwa at hindi kami maghihinagpis, kundi kami magagalak. Because it is a part of our service. Maraming salamat, Panginoon, kayo po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan sa pagtatapos ng aming gawain ngayon, Panginoon. Salamat sa tagumpay. Higit sa lahat, salamat sa inyong salita. Dito po kami nabubuhay. Because your word says, my word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo na gabayan ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mahal na Bishop, Chairman ng TMA, at lahat ng mga kapatiran namin, maging ang hindi pa nakadalo, Panginoon. Kayo po ang magpaalala sa kanila na sa susunod na gathering ng asosasyon ay makasama namin sila, Panginoon. Maraming salamat at kayo po ang patuloy na gumabay at pumatnubay sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kayo pong aming tinataas at sa inyo lamang ang pagsambat papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord. Muli mga kapatid, naway magkita-kita muli po tayo sa ating Bible Week Celebration 2023 kung ipahintulot po ang ating Panginoong Diyos. And then thank you very much sa lahat po na dumalo. Tunay nga pong naibigay po natin yung sakripisyo po natin sa oras na ito. Yung mga hindi nakarating, sayang yung mensahe. Ang ganda. At tunay nga pong nagbigay po ng challenges
mismo po ako. At naway patuloy po natin panalangin ang TMA. Okay, maraming salamat po at sa benediction po, iniling ko po muli. Madaydayaw nga Dios, nga da sa dilangit. Irok no imiking kay tinindaklan nga panagyaman mi, ti panagkikaduam kanya mi, ti daytoy apo nga Bible Week celebration mi. Amo ka po Dios. Nga itinagan mo iti adangan ay tanok, ti daytoy apo nga aldaw. Ituloy mo nga kaduan. Dagitoy apo nga kakadua iti Tayog Ministers Association. Nga ipaida apo itinadyusan nga sakripisyo. Iti panagserbida ken ka. Kanoray pay apo iti panagkakaduami iti daytoy nga bunggoy. Tapno awan iti lapad. Ken napintas apo Dios ti panagkakaduami ket pudno apo nga may rakurak itinagan mo, babaan Apo Diyos, ti panangaramat mo kada kami, agbaling kami Apo Diyos, nga silaw, kada iti makakita kada kami. So nga, ituloy mo man Apo, nga iaiwanan na kami, ilisin na kami, kada iti nyaman nga pagad kan saksakit. Oray pa dagiti familyami Apo, narumwar kami Apo, at dagiti kakastoy Apo, nga ramid dagiti adipon mo, adada Apo nga mabuteng kada kami, nga mamumi Apo Dios, nga da ka nga kanayon nga mangsalaknib kada kami tadagiti amin nga ingkang papapanan ar-aramiden para ti pakaidayawan Apo itinagan mo. Dagitoy nga membro gagayem nga dimaray dawatok met Apo nga kaduamida kararag ko nakarit iti pamati da iti daytoy Apo Dios ngal daw gapo iti mensahe nga nangaganda manipod ken ka baban iti adipon mo. Pabaknangam ka di Apo iti pamati dagito yung kakabsat. Tapno isuda Apo iti katulungan dagiti papastor Apo Dios tuunag iti simbahan. Tapno Apo umadadupay dagiti kararua nga may ragpat dita sa kaanam. Salamat mo't Apo iti daytoy nga eskwelaan nga nausar nga iso Apo Dios iti nakaibanagan Apo iti napintas nga programa nga nagapuken ka. Agyamang kami Apo iti biyag ni Reverend Edwin Nicdao, graman ti Familiana, ken uray pay Apo iti staff iti daytoy nga eskulaan. Ituloy mo Apo nga kaduan ti ada nga panagtultuloy damet Apo Dios nga panangisuro kadagiti ubing ken uray pay ti ada nga panangi bingbingay dagiti sa ubo Dios. Iti daytoy nga iglesia nga binukal mo para kadakwada. Amin Apo, agyabang kami. Alwadan na kami, Apo Dios, tinababati pa yung oras may tidayto yung amalam. Isang pat mo kada kami, Apo, dagiti balbalay ming at naragsak ng salunan. Madaydayaw ka. Kasadipon mo, Apo, dawatag nga bendisyon am tunggal may sa kada kami, nga padapadaan. Itinagan ti Ama, ti Anak, nga ni Jesucristo kadi panakikadkadwa ti Espiritu Santo, may tunggal may sakada kami itakantag na nayon kat amin kung natayo man ti amin. Amen. Madaydayaw ti Apo. Muli, maraming salamat po and God bless us all. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live in, the Father
world to live again.